Angel, andito tayo sa loob ng bangko. Hindi tayo natuloy sa Costco kasi maraming tao. Pero ngayon kanina 15 degrees, pero tingnan nyo po. Ayan po ngayon ang Calgary. Malamig na naman, tsaka umuulan. Unpredictable po talaga dito. Kaya nga sinasabi ko, we have a 4 season in one day. Sometimes ngayon tayo po tayo, wala po tayong payong dala kasi mainit po ka ng pagpasok namin eh. Hintayin natin umupa konti yung tubig. Ulaho mga ka-angel, ito naman po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatya, Kuya JJ. So ngayon mga ka-angel ay pupunta tayo ng Costco. Bili tayo itlog at nabalita ko mura daw doon at nakasale yata. Pero tignan natin kung sale pa. So ngayon po ang temperature sa Calgary ngayon ay nasa 15 degrees. So okay na po ngayon yung yung temperature. So kahapon maulan, ngayon maaraw na siya. So maganda yan dahil para ma-enjoy naman natin yung paglabas-labas. So tara po, samahan nyo kami. So dito mga ka-angel ay Anderson Road, going to the west side. So ito pong street na to ay pagkadiretso nyo sa east tagos po yan hanggang yan, Deerfoot Trail. Yan yung sinasabi kong paulit-ulit na freeway na nasa middle po ng Calgary. So ito naman po west side, ipapunta po siyempre doon sa Jutina area. Yan yung reserve area ng mga kapatid nating mga First Nation. At dito mga ka-angel sa Costco na ito na pupuntahan natin ay ito ang pinakamurang gas sa buong Calgary. At may katabi rin po siya na other option na Jutina gas station na which is run by the Jutina government. So konting difference lang nila doon sa Costco, pero silang dalawa ang pinakamura so far sa aking pagkakaalam, dahil nagsisearch ako lagi. Ito yung laging sinasabi sa internet na mura, at totoo naman. So diretso lang po tayo. So yan mga ka-angel, at pagka papunta pa sa Costco, sundan lang po natin yan yung Buffalo Run Boulevard yan, para dalhin niya kayo doon sa mga Costco at saka sa Taza area. So yan po mga ka-angel, sa taas yan yung mga office na government offices ng Jutina government. May sarili pong pulis yan, may sarili din po yata silang mga ambulance at saka mga other government offices, kasi po sila po ay reserve area, talagang special po sila sa government po ng Canada. So kita nyo po yung mga ka-angel, yung yan po yung sinasabi ko na their gas station, yung Jutina gas. Tingnan nyo mga ka-angel, yung regular is 1.45 lang. Yan, 1.45. Sa Costco, dito na tayo, sa Costco po ay nasa 1.43 yan, kasi 2 cents lang yung 0.02 lang yung pagkakaiba nila. Kaya ngayon po nakikita ko sa mga gas na yung mga gas na mga sikat nasa 1.6. So malaking bagay po, kasi may sisave mo, at least marami kang may kakarga. So tandaan nyo po yan mga ka-angel, kung sarado nyo yung Costco, punta po kayo doon dahil mura. Yan
po, welcome to Chutina. Ayan. Ito po yung Tasa District. Yan yung Tasa, ang tawag nila doon sa area ng mga commercial establishment. So yan mga ka-angel, yung Costco. So andyan po yung gas, andyan po yung Tim Hortons, andyan po yung mga tindahan din ng iba't ibang mga item. So dito po ay dati po ito hindi siya 4-way stop. Ay ang hirap po dito mag left dati. Buti nilagyan na nila. Ayan po, kita nyo mga ka-angel, 1.43 ang 1.43 ngayon. Ayan, mura. Ayan po yung presyo ngayon. Ayan, mura po talaga compare sa iba dahil 1.6 more or less ang presyohan ngayon ng gas. Pero ganun pa man mga ka-angel, swerte pa rin tayo tulad ng mga nasabi ko sa ibang vlog na nasa Alberta po tayo, ay mura pa rin po yung gas dito. Pinakamura dahil andito nga po yung minahan ng mga gas. Sa ibang province mahal yan, minsan pumapalo pa sa 2 somethings yung per liter. Kaya kahit tumaas man dito mura pa rin i-compare sa iba. Kita yan mga ka-angel, kahit anong araw mahaba talaga ang pila dito kasi siyempre kung di ka naman nagmamadali, di baling pumila ka na lang, at least mas mura at marami kang maikakarga sa gas sa car mo kung mura siya compare sa mga normal yung mga sikat na gas station. Kaya may RB. Naku po, pag tayo dyan na bumuntot kasi maraming ikakarga yan, so doon tayo maghahanap tayo mga ka-angel, yung mga maliliit na car lang para madaling matapos mga ka-angel. Kaya minsan papasok talaga yung isipan na minsan may isang car ka na gas o hybrid, or may isa kang car na electric. Any kind of electric car po, okay lang yan, basta meron kang isang electric at saka may isa kang gas, para kung magmahal ang mga gas, at least kung dito sa city lang electric car ang gamitin mo. At pwede rin naman sa long drive yan. Kung pupunta ka sa like bundok siguro, mga walang mga gas, ayun, pwede ka sa gas. So maganda, may dalawang option po mga ka-angel na car. Isang electric siguro at saka isang gas, kasi hindi natin makontrol yung tapagtaas ng gasolina. Kasi hindi naman pwede lang mga ka-angel, kasi na dito ka lang sa Alberta nagta-travel, hindi mo maiwasan talaga na lumabas sa outside Alberta, mas mahal ang gas doon. So in that case, at least kung may electric ka, mas maganda dahil mas makakatipid ka nga. Makakatipid ka mas makakatipid ka talaga sa electric. Bakit mga ka-angel? Lagi kong sinasabi na mag-electric, pinupromote ko sa mga ibang video ko, pero bakit tapos wala po akong electric? Mga ka-angel, ayoko kasing parang ipagyabang kung meron na o kung ano yung plan ko sa electric. Meron plano tayo dyan sa electric mga ka-angel, pero siyempre hindi ko parang ipapangalandakan na ganito, nag-order na ako ng electric, nagganyan na ako ng electric. Gusto ko po simple lang, at kung meron na po ako ibablog ko po din sa inyo at ipapakita ko sa inyo. So yun po mga ka-angel, may nakaplano na po na kukuha ng electric soon yan, pero gawin ko munang secret, tsaka hindi ko yung parang yun na nga yung parang meron ako ganito, nag-order na ako ganyan. So gusto ko simple, kung meron na doon ko i-share sa inyo mga ka-angel. Gusto kong subukan yung savings pagdating po sa gas tsaka sa electric, kasi mga kaibigan ko kasi na meron halimbawa meron ka kasing doon mga ka-angel, yung
pagka kumuha ka ng electric, mas maganda magpakabit ka ng chargingan din sa bahay mo para hindi ka nagcha-charge lagi sa labas, especially pagka winter, mahirap mag-charge din sa labas dahil malamig at mas mabagal yung pag-charge yata. So kung meron ka sa bahay, at least kahit pa iwan mo doon, nagcha-charge na siya pag kailangan mo na, anytime andun lang. Tsaka yung per kilowatt per hour niya is mura, kasi yung sa akong friend, yung nadagdag lang sa bills niya is around more or less $50 sa bill niya sa kuryente. Kung maggagas ka, siguro yung 70, 80, 1 week lang yun. Kung dahil nga sa depende pa sa car mo yun, kung medyo malaki. Tsaka kahit pa sa maliliit, makukonsumo siguro sa isang buwan sa gas, kung especially pagka nag-work ka sa malayo, baka kulang pa yung siguro 1, 2, 3, 400 less, more or less na gas, depende sa car mo kung malayo yung pinag-workan mo. So yun mga ka-angel, at yan, I will recommend yung electric. At saka yung mga ka-angel, by 2035 pala yung Canada ay parang hindi na yata sila mostly magbebenta ng mga combustion car. Yung combustion car po yung mga gumagamit ng gas, at mostly electric na po. Yan po yung target niya. Kaya po nagbibigay sila ngayon ng 5,000 incentives pag nakatira ka po sa Alberta. Pag sa other provinces po, like sa British Columbia po yata, is 5,000 from the federal at another 5,000 pa po yata from the provincial, or 4,000, 3,000, hindi ko po sure yung amount, pero meron po magagaling din sa ibang sa province. Depende po sa province yun, pero automatic ang for sure is from the federal, yung national government may 5,000 silang ibibigay kahit anong klaseng brand ng electric, para na parang incentives o ganun na pwede mong ibawas dun sa amount. But let's say for example 50,000 yung electric, bibigyan ka ng 5,000 ng government, so 45,000 na lang yung amount ng car mo. Automatic na yun, ikakaltas ng dealer. Plus kung meron pa yung another amount doon sa probinsya, so ibabawas din nila yun automatic. So okay na bumili ka kasi may discount from the government at sa province, depende sa province nyo. Sa Alberta po, unfortunately, meron 5,000 from the government, pero ang aking pagkakalam wala po yata additional from the province. Pero dahil po hindi ko po sure, pero ang aking naiisip ay dahil Alberta is a gas country ang dating, di ba? Parang ayaw nilang masira yung kanila. Siyempre, pag electric, maapektuhan ng gas. Pag hindi walang nang maggagas, siyempre maapektuhan yung economy ng gas. So parang ganun. Kaya siguro hindi sila nagbigay ng extra 5,000. Pero hindi ko po sure yun, pero yun aking naiisip. Sa Saskatchewan po yata, Manitoba, ganun din, may additional from the province din pag bumili ka ng electric. But other than that, at least meron. Yun na lang isipin natin, at least meron silang ibibigay na pang discount man lang doon sa amount ng car na bibilhin mo. Kaya yun po, at talagang pinopromote nila yung electric dito dahil siguro sa less pollution, at saka hindi na masyado magre-rely sa gas. Tsaka one more thing, continuous po yung pagtayo ng mga charging station ng mga electric, kahit iba't ibang brand ng electric. Meanwhile, in our universe. So mga ka-angel, andito na natin sa car at maulan kanina, buti tuminto na siya ulit. At magdadrive po tayo sa southeast. At tara po, at sasamahan niyo po ako at magkukwentuhan tayo po ulit about dun sa incentives ng government about sa electric vehicle. Tara po.
So yun mga ka-angel, ulit-ulit ko pong sinasabi na yung electric vehicle po, base po yan sa mga friend ko na may electric vehicle, na sinasabi nila na maliit lang po yung nagiging bill nila pagdating po sa pag nagcha-charge po sila sa bahay. So advisable po para mas makakamura po kayo, mayroon kayong sariling charger sa bahay. So based nga rin po doon sa pag-travel namin doon sa US nung nakaraan, yung kasama namin naka-Tesla siya. Maliit po yung naging expenses niya sa pag-charge compare po sa amin. So yung pagka bumili po kayo ng electric vehicle pala mga ka-angel, yung Government of Canada po from the federal ay meron po siyang tinatawag na zero emission incentives. Kasi po yung electric hindi po yan wala po yan kumbaga sa usok na dahil tawag doon, electric nga rin po siya, hindi siya gumagamit ng gas. Tapos isa pa po dyan, hindi siya nag-create ng pollution. Tayo parang ina-encourage lahat ng government na bumili ng electric para at least maganda po yung environment natin, na dahil hindi siya kumbaga nagre-release ng mga bad smokes like that compare po sa mga gas. So yung pag nasa Canada po kayo at bibili, mag-order po kayo ng electric, automatic po yan na meron kayong 5,000 na incentives from the government. At I think po it will yung hanggang kailan po yan, at di kasi until 2025 po yata yan. Hindi ko lang alam kung anong month mag-e-end. Aside from that po, meron din pong additional incentives po na makukuha from the provinces kung saan po kayo nakatira. So let's say po example po sa British Columbia ay meron po yata additional kumbaga incentives aside from the 5,000 from the federal. Meron po yatang additional hindi ko lang po sure na yung exact amount, I think kung around 4,000 more or less po din yata. Tapos sa Saskatchewan, sa Manitoba, nagbabari po yan sa mga iba't ibang mga provinces. Like po sa Saskatchewan naman po yata, or dun sa Manitoba, meron din po silang ganong amount of money na additional kumbaga sa pag bumili po kayo ng electric car. Example po, malaking bagay po kasi yung mga incentives na yan, dahil for example yung price po ng electric vehicle is around let's say 60,000. At least from the federal 5,000, so magiging 55,000 na lang. Kung 5,000 pa sa isang province ang binibigay, or let's say 4,000, at least minus 4,000 or 5,000 or 3,000 pa yan, malaking bagay po yung save nyo doon sa pagbili po ng electric vehicle. Tapos one more thing is yung kumbaga masisave nyo po yan pag yung magcha-charge po kayo ng battery compare po sa gas. Lalo po ngayon tumataas ng gas. Hindi ko po kumbaga kinakalaban yung sa mga company ng gas or sinisell stock. Nagbibigay lang po ako ng idea kung ano naman po yung naibabahagi sa akin ng mga friends ko, yung mga source of knowledge po about the electric vehicle. Tanong po ako sa kanila, magkano ba yung mga expenses mo ngayong may electric ka na, ganyan. So meron akong friend, sabi niya nagdagdag lang siya ng more or less $50 yung bill niya sa kuryente sa buong buwan. So of course depende po yan kung lagi mong ginagamit. Very clear na lang po yung
pinunta namin doon sa US ng nakaraan, ang nagastos lang niya, so, to Seattle po yan, at pumunta pa kami ng mga liblib na lugar, I mean yung mga isolated na tourist spot, mas additional po yun. Yung shuttle to Calgary is around 3,000 more or less, plus po yung mga pinuntahan pa namin papasok, naglaro po yan ng mga 4,000 kilometer, yung more than between 4 to 5,000 kilometer yung tinakbo namin ang pagpunta hanggang pag-uwi po ng Calgary. So in that case, natanong ko sa kanya magkano yung na-consume mo, sabi niya, kinumpit niya around $400 lang, meron pang sobra sa battery niya nung nakarating kami ng Calgary. So isipin niyo po yun, kung mag-plane po kayo, magkano po babayaran nyo, let's say 5 kayo, 5-seater capacity for example yung car, times 5 po yung pamasahe nyo back and forth. And then other than that is hindi po kayo makakaikot ng maayos kasi wala kayong car, otherwise mag-renta car kayo. And one more thing is yung limbawa yung gas naman, compare po sa akin na which is nag-consume po ako ng around 700 something or less than po kasi meron pang natira sa gasolina ko na back and forth din po yun. Buti lang may fuel saver technology matter po yung car natin na ginamit. So in that case po, sa akin yung experience, kinumpare ko, talagang matipid nga yung electric vehicle. Kasi po, hindi na po kayo lalabas, charge lang po kayo sa bahay, alis kayo, bili, ganyan. Very advisable po yan, lalong lalo na sa mga pagka dito lang sa within the city lang, pabibili lang kayo ng something, mamasyal lang kayo within the city or nearby towns or suburbans. Malaki po yung kasi malaki na po yung kumbaga masisave nyo. Yung isang average po ng isang yung maximum miles o kilometer pag full charge around let's say sa less than 500 po yata ang full charge, depende po sa brand or model ng car, malaking bagay na po yun. So going back po tayo doon sa sinasabi ko na incentives from the government, hindi ko po tinutulungan yung government para i-promote, pero nakikita ko po kasi yung magandang intention po ng government na magiging kumbaga tawag doon yung environment po natin is like almost pollution free or zero pollution. Kaya ini-encourage niya lahat na nagbibigay na ng additional incentives yung government para lang bumili tayo ng electrical. Sabihin lang natin minsan yung may electrical ay mahal, pero pag po kayo kunting mathematics, i-compute nyo po yung consume ng gas, yung maintenance, change oil, maintenance, yung sa electric, compare nyo po sa electric car naman po na wala pong change oil dyan. Ang gagawin nyo lang po mag-charge, and of course yung tire, which is normal naman po yung tire dahil napupudpud naman po yan. So wala po yung mga parts na kumbaga kailangan palitan na compare mo sa combustion car. So in that case po ay sa maintenance ng car, maganda po yung may isa-save natin. At one other than that, meron yung technology din po, maka-high-tech din po yung yung isang car ng friend ko na talagang kahit walang signal, meron siyang signal, nakakapag-internet pa siya doon kasi may sariling satellite yung car. And then one more thing, yung like I said, all the provinces and even I think the 3 territories, they offer like as emission incentive, something like that. So automatic po yan na kinakaltas na pag bibili po kayo, at applicable po yan sa electric vehicle, full electric vehicle, at saka sa yung PEV, sabi nila yung plug-in hybrid electric vehicle, yung pwede sa gas, pwede sa battery na mag-charge. So applicable basta meron siyang related about sa battery. So yun mga ka-angel, at maganda po na kung may chance o kung kaya naman magandang mag-try din ng mga electric vehicle. Marami naman pong gumagawa na ngayon, may mga mura lang
gumagawa ngayon yan, pati mga truck. Tapos yun, at ako po, lagi pong sinasabi, bakit hindi ka bibili? Hindi ko po sinasabi muna ngayon, pero nasa plano din po natin yan. At saka ko na po yan ibibideo kung meron na po tayo. Pero for sure po ay talagang gusto kong mag-try din po ng electric vehicle, para may share ko po sa inyo kung magkano yung naisisave ko. So going back po tayo mga ka-angel, ay ginawa ko lang tong video na ito ay para may bahagi na pagka kukuha ka ng electric vehicle dito sa Canada ay meron kang 5,000 Canadian dollar from the government. Plus, depende po yan sa province kung saan kayo nakatira, meron din pong nagbibigay. Dinadagdagan po nila at ibabawas sa price ng electric vehicle. So mga ka-angel, dito sa Alberta, I'm not really sure, but pag nakatira po kayo dito, yun po yata ang wala, yung from the province. Meron kayong makukuha from the federal, which is around 5,000. Hindi ko po sure, pero syempre siguro dahil po yung Alberta is rich in oil, maapektuhan po yung kanilang economy and of course yung business na oil. So kung halimbawa halos lahat po mag-shift na sa electric, so that's why hindi sila masyadong nag-encourage, but they are not against also the kumbaga yung intention naman po ng government. So it's up to you pa rin po yun kung ano yung gusto nyo, kasi kayo naman po yung gagamit at siyempre magbabayad sa mga car na bibilhin. So mga ka-angel ay aking naibahagi ulit ito para magkaroon tayo ng idea. Until 2025 pa po yata yung program na yan na 5,000. Kaya kung i-compute nyo po yan, maliliit po yung payment ninyo. So yun mga ka-angel, muna ang video natin sa ngayon. Panandali ang video lang, at least mayroon akong ibabahagi pa rin sa inyo sa araw-araw. At kita-kita po ulit tayo sa susunod na mga video natin. At marami pa akong mga i-upload na video from the US and sa US store namin at saka sa Edmonton. But like I said, minsan po yung minsan wala yung time na galing kasi nag-work tayo and kumbaga busy. So but I try my best to find a time to upload and edit everything para naman po may upload tayo. So ingat po kayo lagi mga ka-angel, at don't forget to pray to God. Pray hard, it works. At believe in yourself, think positive. If you fail, it's not end of the world. Try and try until you succeed, sabi nga nila. At don't forget to pray to God. Sana po makapunta rin po kayo dito or magkita-kita tayo soon. At at least makapagbanding naman po tayo at makakilala. So ingat po kayo lagi. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kalakwatsa at inyong kalakwatsa at katropa, Kuya JJ. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe to my channel, Discovery Space Angel, Discovery Angel, para tuloy-tuloy po ang paglalakwatsa natin. Salamat po at ingat po kayo. God bless.